idagdag. Open tayo kasi parang may oras pa naman. Plus 10 pa lang. Kung wala na, mananalangin tayo. Iyupo natin ang ating mga ulo. Praise God. Hallelujah. We praise you, Lord. We glorify your name. Lord Jesus Christ, salamat, Lord, sa natapos namin sa disco, Lord. At ang napag-aralan namin, Lord, ng yung banal na salita, Lord. Dinadalangin ko, Lord, na itong mabuhay sa aming puso, sa aming isipan. Na ito ang aming gabay na mamuhay na ayon sa iyong kalooban ng Lord Jesus Christ. Wala kami magagawa, Lord, kundi ka sa aming buhay. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa tanging mong pangalan ng kapangyarihan, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. Salamat po sa Sir Marilos kung bahagi ng salita ng Diyos. May naiintindihan pa tayo sa Sunday School services. At dadapo naman tayo sa pagpasya. Salamat sa buhay ng Diyos. Sino yung may handa dyan na ating ibahagi sa buhay ng Diyos? Sa amin talaga ito sa mga Praise God. Ako magpapasalamat sa ating Diyos na buhay sapagkat ang kabutihan niya hindi talaga pinagkait ng Panginoon sa amin, Lord. Ang pamilya ko. Noong isang umaga, puro daing kasama ko na masakit yung kanyang bunti. Ngunit bawat isa sa atin, sumampalataya sa Panginoon, ang Diyos natin ay makapangyarihan. Kung may kasama tayo sa pamamahay natin, may karamdaman, hindi natin sa Panginoon, magpapit tayo na, tulungan tayo na, hilutin natin, hilutin natin ang kanyang kasama may karamdaman ang ating kasama sa bahay para kumaling sa kanyang karamdaman. Ang aking may bahay, masakit yung kanyang biti, mayroon kailangan, puro dahil. Ang ginawa ko una, nag-pray ko sa Panginoon, humingi ko ng gabay upang magkaroon ng kapangyarihan ng aking kamay na maghilot sa kanyang biti. Nung hinilot ko, umaaray dahil paghipo ko ng kanyang biti, may mga bukol-bukol ko dito mga ugat-ugat. Ngunit kung pagkatapos sila, malaki ang kanyang pakiramdam na gumaan ang kanyang pailakad. Kaya pinupuro yun talaga ang Diyos talagang hindi magkakaila ng Panginoon tayo sa kanya. Praise God. Hallelujah. Ako rin nagpupuri sa buhay natin ng Panginoon. Hindi lang dahil sa biyayang material, kundi sa biyayang physical at spiritual. Napakabuti ni Lord. Nung isang linggo, abala kami ni Emmanuel sa pag-recite ng talumpatin niya. Ako wala talagang experience dyan sa pagtatalumpatin na yan. Pero bago ako ng niling ko kay Lord, turuan ako Lord kung ano ba yan, ang talumpatin na yan. Kaya, praise God, sa 15 silang naglaban-laban, third siya. Kung hindi niya pa nakalimutan yung iba. Dahil pagdating niya masakit na nabablanko na siya, hindi niya na maalala yung ano niya. Napakabuti ni Lord talaga kasi nadaig niyo pa yung iba ng mga grade 11, grade 10, nakakalimutan nila ang mga nila, nagtigil na lang sila. Pero siya tuloy-tuloy siya kahit nakalimutan niya, idinugtong niya na lang doon sa naalala niya. Hindi naman napapansin ng mga hurado niya. Kaya naging third place niya. Sabi ko, napakabuti mo Lord, hindi mo kami pinahiya. Sabi ko lang, tingnan mo lang na parang mga batuyang nakatingin sa'yo, hindi mga tao. Walang emosyon yan. Patuloy ka lang ako, nakapagkagaling din naman ni Emmanuel. Praise God, hindi mo kami pinahiyaan Lord. Kaya kahit sa mga ganun pa lang, makaano na gawain kapag hiniling natin sa Panginoon, talaga naman ang Lord ay nagtutulong. Kaya sa kalakasan, sa pag-iingat ni Lord, pinupuri ko siya. Kaya sa salamatan, nakilig sa pangalan ng Panginoon. Amen.
magpapasalamat ko kay Lord dahil napakarami ng biyaya sa atin, no? Ah, Nabis ako doon sa turo ni Sister, kasi hindi ko pa yung naging topic. At yan ay madalas ko rin i-apply. Sana i-apply din natin kung hindi pa natin i-apply yung magpuri tayo sa Diyos bago manalangin. Kahit personal napakaganda po yan. Very biblical po yan. Salamat sa Diyos doon sa Sunday School na paalala sa atin. Nagpapasalamat din kay Lord dahil yung araw-araw na aking pagkabiyahe ay palagi at yung iniingatan ng Panginoon, ng aking mag-ina. Lagi silang iniingatan ng Diyos araw-araw. At ganoon din sa atin at salamat din na nandito na sila Sister M. Iningatan sila ni Lord sa pag-uwi. Inatid silang ligtas doon, din inuwi din sila ng ligtas buong pamilya. Malaking biyaya po yan. Yan, salamat sa Diyos. Then, nagpapasalamat din ako sa Panginoon sa pag-provide niya ng pang-tiles natin. Palakpak naman kay Lord. Yan, ayan po yung tiles natin. Yan, bigay ni Lord, 5,200. Then, ito po, mapupuno na po yan. Then, nandyan yung ating tile sitter. Baka raw mamaya, pisahan niya na daw eh. Kaya, napakabuti ni Lord sa atin. Yung mga bagay na ipinagpipray natin unti-unting ipinagkakaloob. Kaya God is good talaga. God is good talaga all the time. Sa kanya po lahat. Amen. Napakabuti talaga ni Lord sa bawat isa sa atin. I-share ko lang din yung yung naranasan namin dati, yung ko sa message ni Mama. Is dumaan kami sa sobrang malaking pagsubok, and then inahon din niya kami sa pagsubok. Amen? Kasi dati sinabi ko sa asawa ko na ayoko munang mag-serve kay Lord. Sinabi ko po yun. Kasi parang nawalan ako ng pag-asa. Lalo pa sa anak namin, si Aaron. Sabi niya, hindi pwedeng tumigil tayong mag-serve kay Lord. Kasi nasa Bible yan, dadaan tayo sa malaking pagsubok, pero tutulungan niya tayong makaahon sa pagsubok. Amen? Yun po. Kaya ko yung message ni Mama kanina. Kasi talagang parang lagi akong stress dati. Siguro, yung sakit ko dati, kasama na sa stress, sa mga problema. And then po ngayon po, malaking pasasalamat po kay Lord kasi po ng August 27, developmental petsa ni Aaron na assessment. Last year po, yung assessment po sa kanya is kailangan siya ng speech therapy. So yung speech therapy is 1 to 1 to 1 hour. And then po, hindi namin siya napatherapy noon kasi wala kaming financial. And then, natuto na lang po siya sa kinakausap namin siya sa bahay. And then po nung Wednesday, bumalik kami sa ibang pedya naman po siya. Nagbayad kami 3K kasi private po. And then ako sa kanya ng doktor, akala niya, lang si Aaron yung mild lang. Sabi niya, hindi natin siya kailangan speech na kasi marunong na siya magsalita. Hindi na natin siya kailangan ng therapy. And then, nagkinulit siya yung table ng doktor, kumakanta siya. Sabi niya, meron pa siya kailangan ng therapy, behavioral therapy. So, Lord, sabi ko, Lord, malaking na sa amin, malaking sa akin kasi yung speech niya, hindi po kasi, mahirap po yung speech talaga kasi marami siyang classmate, hindi na nakapagsalita kahit ilang years na nag-therapy. Pero si Aaron sa tulong ni Lord, hindi namin siya ng speech therapy. So sabi ko, sa isip-isip ko naman, Lord, baka kaya ko na itong i-handle yung behavior niya. Kasi ngayon po is yung behavior niya is unti-unti ko na nakukontrol ko siya sa galit niya. Pag galit siya, inahag ko na lang siya, okay na sa kanya. Dati po kasi, pag galit siya, galit ako, nag-aaway kami dalawa. Pero ngayon,
yun pinapagsabihan ako ni mama ko na ako yung mag-a-adjust sa ugali ng anak ko. Kasi yung autism nila is forever yan, hindi nawawala. Nag-i-improve lang yung brain nila. And then po, malaking pasasalamat ko is yung mga ano niya, yung score niya, hindi na malayo na po sa dati. Kasi yung gross motor niya is pang 10 years old na. Ano na po sa edad niya. Kaya sabi ko, Lord, baka hindi ko na po kailangan i-behavior. Kasi nanghihinayang din po ako sa 700. Pero sabi ko, Lord, alam ko na walang imposible sa'yo. Basta ipakita ko lang din sa kanya yung hindi ako galit kasi hindi rin siya galit. Hindi kami nag-aaway. Kaya to God be the glory. Pasalamat ako kay Lord sa mga biyaya na pinigay niya sa amin, sa buong pamilya, sa atin lahat. Kasi napakabuti talaga ni Lord. Wag lang tayo mawala ng pag-asa, patuloy. And then po, wag po tayong maging madamot din kay Lord sa mga gawain. Kasi talagang yung mga biyaya niya, kusa na lang dumarating na walang sawa. Amen? Yun lang po. Ayan. Unang-una na nagpupuri po ako sa ating buhay na Panginoon sa pagkakataon na nakabalik po kami ng ligtas at maayos. Kasi yung biyahe namin itong pauwi, sobrang lakas ng turbulence. Talagang ramdam na ramdam mo yung parang nasa rough road. Tapos, pero kahit gano'n, wala akong pangamba kasi naniniwala ako na iingatan kami ng Panginoon. Tapos ang inaalala ko yung mga bata, yung sobrang lakas. Pero hindi ko natakot sila, nagtatawanan sila. Kaya ang nangyari, lahat ng pasahero, sa lakas ng tawa nila, nagtatawanan na rin din lahat ng pasahero. Kaya laki pasalamat ko sa Panginoon na wala silang takot na naramdaman sa biyahe namin sa aeroplano. Tapos, ang pinagpapasalamat ko rin po talaga kay Lord kasi yung pagkakataon na nakasama ko si Papa. Okay na si Papa, nakita ko na malakas siya. Yun lang, hindi siya makabalik sa pagdadagat. Pero yung nakakausap namin siya ng maayos, nakakalakad siya ng maayos, napakalaking biyaya po ng mga sa Panginoon. Kasi yung huling uwi ko doon, 6 years ago pa, kaya pasalamat ako kay Lord na sa pagpapabay ko ticket, kasi yung ticket pa lang namin na kaming lahat balikan, sobrang parang hindi naman namin kaya, pero dahil kay Lord, binigyan kami ng pagkakatawa kasama si Papa dahil nung inatake si Papa, natakot kami na hindi na namin siya maabutan na buhay. Pero dahil kay Lord, naniwala at inano po namin sa panalangin na Lord, bigyan niyo po kami ng Diyos na makasama si Papa. Kaya sa Diyos po lahat ng papulit pa sa salamat sa lahat ng biyahe namin, sa mga gala, dahil laot po yung pinuntahan namin. Yun po habang nasa biyahe kasi malilito kasama ko yung panalangin ko lang kay Lord dahil lakas ng alon. Pero nagtuloy pa rin kami sa laot na iningatan kami yung mga bata. Yung hangin, ang lakas talaga. Parang iisipin mo yung mga nangyari sa Bible na magtiwala ka lang kahit gaano kalakas yung alon na tangin na yan, nandiyan si Lord para gabayan ka. Yun po, kaya eto nandito kami ulit dahil sa biyaya ni Lord sa pag-ingat sa amin lahat. Sa Diyos po natin pagpulit sa salamat. Hallelujah. So then, magpapasalamat din po sa buhay ng Diyos. Kasi first time ko talaga na ginamit dito. Hindi naman din ako, kasi since bata ko kami, kasi talaga magulang ko, lola ko, hanggang mama, asawa ko, magulang ko, then mga ipagkayawan na lahat ng ninang at ninong ko, puro pastor. Nung kasal din namin, halos din pastor. Pastor yung ninang namin. Yun lang yun. Si Joe, kinakabahan din ako. Special number. Kukulit din ang pasalamat sa buhay ng Diyos nung sa pagsubok na ibigay niya sa akin nung first Tuesday na scout. Ang laki talaga. Iyak ako nag-iyak. Sabi ko sa lister mo, hindi kayo na ba ako? Kasi hindi na ako makahinga sa sobrang iyak.
dagdagan yung kita, nag-work from home daw, pero yun na scam. Masakit. Scam. Sabi ni Mr. Ano, lagi kang umiyak dyan, tapos kung magkasakit ka, mas lalong malaki yung gasto natin. Kaya, ano na sunod na itong nalaman ng worship, yung Bisaya na kataning lapit, na walang posible sa buhay ng Diyos. Doon, biyak na naman ako. Nung Friday, may blessing na namin sa amin. Bayaran din namin yung utang na scam. Kaya, sabi ni Mr. Pagsubok lang yun, sabi ko ni Lord, kailangan bigay ka ng pagsubok, kapalit naman na biyaya namin. Kaya, pasalamat ako sa buhay ng Diyos. Kasi ngayong Thursday, papunta si Mr. sa Davao ang bantay ng mga mag-exam ng bar exam sa mga law. Sa dami nilang mga empleyado, isa siya na napili. Kaya may blessing dito ng mating. Thank you, Lord, sa grasya na pinagkaloob niya sa amin. At ingatan ko siya papunta hanggang 4-16 siya doon sa Davao ng Christine. Kaya nabalik ko ang pagpupuri at pasalamat sa buhay ng Diyos. At nagako naman tayo sa wala na bang pasalamat? Special number. Nagako naman tayo sa special number. Nakahanda na bata. Hello. Alay sa'yo, Diyos sa krus, ika'y namatay, nabuhay muli para buoy ligtas. Kasalanan ko ay patawarin mo, aking Panginoon.
sila sa buhay ng Diyos. So, sino pa nakahanda ng special? Sige, dadako naman tayo sa specialist. Sa fresh meat. Kailangan natin i-open na natin isip at puso para malagay sa mensahe ni Pastor. Tayo po ay tumayo. Ito ay mga bata. Ano? Sige po, at muli nating naiyahan ang banal na presensya ng ating Diyos sa pamagitan ng Banal na Espiritu. God, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come, in thy strength and thy power. Come, in thy own special way. Come, like a spring in the desert. Come to the withered of song. Lord, let the sweet healing power touch me and make me whole. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come, in the strength and thy power. Come, in thy own gentle way. Tawagan natin muli si Brother Israel. The Lord. Salamat sa isang panayon dito sa harap. Nakakander ka pa tinapos. Mama did great. Mama did great. Ako great. Tapos, mama ako tapos. Mama ko, sa high school na tapos. Lagi kami nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoon sa Kristo. Tuwing ipanalangin namin kayo, sapagkat kabaltaan namin ang tungkol sa iyong panampalataya kay Kristo Jesus. At ang pag-ibig ninyo sa lahat ng bumirang ng Diyos dahil sa pag-asang nakamtan ninyo ang mga inihanda para sa inyong roon sa langit. Nalaman ninyo ang tungkol sa inaasahan ninyo ito ng ang salita ng katotohanan ang mabuting balita ay ipangaral sa inyo. Tuloy na ito'y lumulaganap sa buong sanlibutan at nagdadala ng pagpapala tulad ng nangyari sa inyo mula ng maririnig ninyo at maunawaan ang katotohanan tungkol sa gandahang loob ng Diyos. Natutunan ninyo ito kay Epapras, tapat na lingkod ni Kristo. Mahal na manggagawa namin at kinakatawan sa inyo. Sa kanya namin nalaman ang tungkol sa pag-ibig na pinagkaloob sa inyo ng Espiritu. Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy namin dinadalangin sa inyo na naway kustusan niya kayo ng kaalamang kaloob ng Espiritu upang ubusan ninyo maunawaan ang kanyang kalooban. Sa gayon, makakapamuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon.
sa mabuting gawa at alawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Idinadalangin din namin kayong patatagin niya sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang masaya inyong mapag-iisan ang lahat ng bagay. At magpasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapan inuigilan kayo sa mga hinirang na magmana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya kayo sa kapangyarihan ng kadiliman at ilipat sa kaharian ng kanyang mga mahal na anak. Sa pamagitan ng anak, tayo pinapalaya at pinapatawad sa ating mga kasalanan. Let us pray. Dakila namin Diyos, aming amang nasa langit. Minsan pa, Panginoon, kami ay lubos na papasalamat sa araw na ito, Lord, sapagkat kami, nagtaglay po kami ng kalakasan ng aming pangatawan. Salamat po marami, Lord, na sa araw na malipas sa aming mga buhay, ay amin na overcome ang lahat ng aming pong sitwasyon ng buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy mo pinapakita sa amin ang iyong kasaganaan ng iyong biyaya, O Diyos, na hindi namin mabilang ang lahat ng biyaya mo sa amin, Lord. Kaya, Panginoon, ngayong umaga, pinararangalan na po namin sa pamagitan ng aming pag-awit, pagpupuri, Panginoon, sa iyo, at sa pakikinig niya yung mga salita ay katulad din aming pagsamba sa iyo, Lord. Pagpalain mo ang bawat sa amin, dakilang Ama, ang iyong abang lingkod, ikaw ang mangusap, O Diyos, ikaw ang magpadama ng iyong presensya sa bawat makikinig, O Lord. Maraming salamat, Father God. Hindi ka po napukulang kailanman sa amin. Salamat sa iyong banal Espiritu, Lord, sa magtuturo ngayon sa amin, magpupunto. Salamat din po sa mga anghel mo na patuloy mong sinusugo o paproteksyonan kami. Salamat po marami in Jesus' name. Amen. God is good. And all the time. Wow, praise the Lord. Nakapapula po tayo. Maganda lang ating topic ngayon. Yung pong ating kasasabi po, yan po yung ating mensahe ngayon. Amen. Salamat, Pastor, muli. Medyo mahaba yata na tayo po, Pastor. Medyo 10 po yung aking inihandang kagulay-gulayan ngayon. Meron po muna akong tanong sa bawat isa sa atin. Ano ang sa palagay ninyo kung bakit maraming tao ang hindi nila na-appreciate ang Diyos? Ano yung sa palagay niyo? Ano dahilan kung bakit may mga tao hindi interesado about God at higit sa lahat nagsasalita sila against God? Ano yung dahilan sa tingin ninyo? Dahil ang kalaman na na-focus sila sa facts, hindi sa faith. Pupwede. Ay, alam niyo yung mga scientists kasi marami dyan sa kanila, hindi ko kilala sa Diyos. Marahil doon sa kanilang magpag-aaral, nakadepende na lang sila sa knowledge ko. Pwede rin gano'n. Ano pa isang dahilan pa? Sister Marilos. Amen. Praise the Lord. Meron pa po ba yung mga dahilan kung bakit may mga taong nagsasalita against God? Sige sa ako. Amen. Okay, palakpakan naman po si Lord. Pinakamalapit na sagot, si Sister Maria, yung hindi pa sila nakilala ang Diyos. Kasi tingnan niyo tayo ngayon na nakilala sa Diyos, ang mukhang bibig natin ay God is good all the time. Kasi nakilala natin siya. Pero yung mga tao hindi pa lubos nakilala, puro reklamo about God. Eh yung ginawa mong ang Diyos ganito, ba't ganyan? Ganyan buhay namin. Kung Diyos ay mabuti, bakit ganito? Ba't ganyan? Kasi hindi pa nila alam ang salita ng Diyos. Hindi pa nila nakilala ng lubusan ng Diyos. At ang Diyos makilala mo lang sa pamagitan ng kanyang mga salita. Hindi mo makakilala ang Diyos sa pamagitan ng isipan mo lang.
o sabi-sabi ng iba, makikilala mo ang tunay ni Diyos sa pamagitan ng kanyang mga salita. Kaya napakalaki pong bahagi sa buhay natin, binabasa natin yung salita ng Diyos, doon natin lubos siya nakilala. Then kapag nakilala natin kung anong ginagawa ng Diyos sa atin, yung mga reklamo natin at mga pagtatanong sa buhay, napapalitan ngayon ng papasalamat. Tama? Kaya nga yung binasa ni Brother Joseph ay panalangin at pasasalamat. Bakit yun ang sinabi ni Pablo sa kanyang sulat sa Taga-Kulusas? Sinabi niya doon yung lahat ng pagpapala ng Diyos yung sa binasa natin. Ang daming pagpapala ang Diyos para ma-appreciate natin si Lord. At lagi nating bukang bibig. God is good all the time. Amen. Sabi ko nga, dadalhin ko yung sombrero ko na in-order ko sa Shopee, nakalagay, God is good all the time. Nakalimutan ko na rin. Sinuot ko nung Sunday. Meron maraming sombrero na mura lang, pero yun medyo may halaga, pero binili ko talaga kasi dahil dun sa mensahe, God is good all the time. Napaka-powerful at napaka-totoo. Napaka-totoo. Bakit? Bakit kaya 10 lang yung nilagay ko, pero alam niyo po, sa Bible, pag binilang po natin, ang dami hong mga salita ng Diyos na maintindihan mo at magiging dahilan para pasalamatan mo siya, ma-appreciate mo siya, masasabi mo, God is good all the time. Hindi kasi, ang Diyos kasi hindi man siya, kaya natin tinatawag siya, God is good all the time, kasi ang Diyos kailanman hindi naging masama ni minsan. Kasi ang Diyos ay banal, ang Diyos ay pag-ibig. Hindi siya gumagawa ng anumang kasamaan. Kaya tama po yung bukang bibig ng isang tao, God is good all the time. Kasi ang Diyos kailanman hindi naging masama. Hindi katulad natin, isa mabait tayo, isa masama rin. Lalo pag nasaktan tayo, minsan maganti tayo. Kasamaan tayo minsan eh. Tama ba? Ang Diyos laging mabuti. God is good all the time. At naiintindihan natin kung bakit God is good all the time. Kasi nasa Bible eh, na kahit yung sitwasyon mo hindi maganda, good pa rin yun para sa Diyos dahil inalaw niya yun para pa rin sa ikabubuti mo. Hindi lang natin minsan naiintindihan kung bakit inalaw yun dahil sa kanyang kabutihan at ikabubuti natin. Kaya God is good all the time. Number 1, ano nga ba? Paano natin masabing God is good all the time? Very simple. Una, yung pong ating buhay, nagbigay siya sa atin ng buhay. Ang mga tao nagsasalita na against God, hindi man lang nila na-appreciate yung buhay meron sila. Sino at bakit nagkaroon sila ng buhay? Diba? Dapat ma-realize nila yun. Bakit ako nabuhay? Sino nagbigay? Iniisip nila ay ang aking ama na sinilang ako ng aking ina. Sino nagbigay sa aking buhay? Hindi mo. Kasangkapan lang sila para tayo magkaroon ng buhay. Pero ang Diyos talaga ang pinagmula ng buhay. Amen? So, doon pa lang, masasabi natin, God is good all the time. Binigyan tayo ng buhay. Kung wala ang Diyos, kung ang Diyos ay hindi lumikha ng buhay, eh wala tayo ngayon. At hindi natin masasabing good si Lord. Nakita niyo po, doon pa lang sa buhay na yun, nagpinagkaloob sa atin ng Diyos, napaka-laking biyaya. Binigyan na tayo ng buhay. At ang buhay na ito, hindi lang po yan buhay na itong buhay na ito lang. Ang pinakamabuti is yung buhay na walang hanggan. Amen? Alam niyo po, ang ibang tao, meron silang binigyan din sila ng buhay, kaso yung buhay nila may hangganan. Amen? Tayo po, ang kagandahan po, meron tayong buhay na walang hangganan. Ayan o, binigyan na tayo ng pagkain, inumin sa araw-araw. Dapat ma-realize ng tao yan eh. Para ma-appreciate niya ang Diyos. Saan galing kinakain ko? Sabi, hindi ako nagtrabahoan ko ito. Hindi ako nagtrabaho, hindi ako makakain. Ang tanong, kahit magtrabaho ka, kung walang nilikha ang Diyos ng pagkain, hindi ka rin mabubuhay. Hindi ka makakain. Amen? Lahat ng bagay na meron tayo dito sa mundo, bukod sa pagkain, lahat mula sa Diyos. Yung upuan na yan,
galing sa Kanya yan. Amen? Yung damit na yan suot natin, galing sa Kanya yan. Bakit? Yung materialis niya nilikha ng Diyos para maging damit. Hello. Anong meron tayo? Anong meron nakikita sa ating paligid na hindi galing sa Diyos? Wala. Amen? Yung panghilinga natin, sinong magbigay ang Diyos? Kung walang hangin, hindi tayo mabubuhay. Eh, sino nagbigay ng hangin? Ang Diyos. Yung inumin, sino nagbigay ng tubig? Ang Diyos pa rin. Amen? Kahit anong isipin mo, itong yero na ito, para hindi tayo maulanan, hindi tayo mainitan, sino nagbigay yan? Sino gumawa? Ang tao, pero ang materialis na yan, galing sa nature na ginawa ng Diyos. Amen po ba? Kaya lahat, maging sa mga sasakyan, lumilipad, una sa ilalim ng dagat, lumulutang, ang pinagmulan niya ay Diyos. Kasi walang materialis na makuha kung walang nilikha ang Diyos. Amen? Lahat ng mayroon tayo mayroon ngayon, wala kang pwedeng isipin na hindi ito galing sa Diyos. Lahat mayroon galing sa Diyos. Kahit yung buo nating katawan, kamay, paa, lahat yan galing sa Diyos yan. Yung organ natin system, naku po, galing sa Diyos natin. Napakahirap gawin kung tutusin, pero very powerful ang Diyos sa isang salita niya. Andyan lahat. Grabe yung Diyos natin. Nakamahalan. Sobra. Eh, tama lang na pag hindi siya pagkaitan ng panahon, purihin, sambahin, hindi siya kahiyang awitan, palakpakan, itaas ang kamay, sumayaw para sa Diyos. Ako yung blessed na blessed sa mga churches na pag nagpuri, kakalunan sila, nakakatuwang tingnan, nakakabuhay ng dugo. Tatalunan ng pupuri sa Diyos, ang dami-dami, kasamang palakpak, wow! Grabe. Yan yung alive na pagpupuri. Kasi, alam nila kung sino pinupuri nila eh. Tayo dapat mangyan na magpalakpak. Sabihin nila tayo na maliw. Sabihin nila tayo na sumanodong sabihin nila. Hindi kasi nila nakilala ang Diyos. Hindi nila na-appreciate. Eh, sinasakyan na nila, hindi ba nila naisip sa Diyos yun? Hindi ako bumili nito. Kung hindi ako nagpawis, hindi ako nag-aral na mabuti, hindi ko makabili ng sasakyan. Kaya ang tanong, saan galing materialis niya? Kaya sa Diyos pa rin yan. Amen po ba? Kahit marami siyang pira, wala siyang mabibili sa sasakyan. Kung walang ginawa ang Diyos, na materialis niya. Na mga nature na nandito sa lupa. Sa Diyos galing. Lahat ng titingnan natin, lahat mula sa Diyos. Walang bagay na nakikita tayo ngayon na hindi galing sa Diyos. Tama ba? Lahat po yan. Kaso, ang binigay ng Diyos sa atin is mga bagay, mga nature. Tayo na yung gumawa para mabigyan. Bigyan na rin ng tao ng talino para gawin yung isang bagay. Amen? Nakita nyo na in-enjoy natin lahat ng bagay na pinagkaloob ng Diyos sa atin, in-enjoy natin. Dapat talagang gano'n na lang, pasasalamat natin sa Diyos sa lahat ng kanyang ibinibigay sa atin. Iningatan natin sa araw-araw. Yung po pag-iingat ng Diyos sa araw-araw, grabe biyaya niyo kung ay tuturin natin. Sabihin natin sobrang biyaya. Napakaraming tao na papahamak sa araw-araw. Eh, pastor, akala ko ba siya, bakit maraming napapahamak? Eh, ang sabi ng Bible, lumapit kayo sa Diyos at ang Diyos ay nalapit sa inyo. May mga tao kasi tayo lumapit sa Diyos. So, ngayon, paano silang ingatan kung ayaw nila sa Diyos? Hello? Ang Diyos po, naghintay lang siya na lumapit yung tao at siya na may lalapit. At kanyang kakalingain. Alam niyo po, hindi lang ang tao ay pinakalingain. Naniwala kayo. Yun lang taong lumalapit sa Diyos. Kaya naman, magtataka ka, bakit yung mga tao ito, mga inosente, ganito nangyayari? Ay, kasi Diyos eh. Tinuruan sila kung sino ang Diyos, tuturuan sila, magagalit sa pagtuturo. Babahaginan mo ng tulong ng Diyos, magagalit. Nanghuhista kayo. Ituro mo yung tunay na Diyos sa kanila, babasahan mo ng Bible, magagalit. Kung ito kayo makagusta, paano kakalingain sila ng Diyos kung ayaw nilang magpatuloy?
Amen? Ganun po yun. Kaya doon pa lang ho sa pag-iingat ng Diyos sa araw-araw. God is good all the time. Kasi po tayo ho, meron tayong limitasyon. Tama? Pwede tayong mag-ingat na anytime pwede tayong mapahamak kung wala si God sa atin. Kaya ako ho, ilang taon na ako nandito sa Cavite. Halos 10 years na. Minsan hindi ko ako napahamak sa kalsada. Kasi sabi ko, Lord, nag-iingat ako, Lord, sa lahat ng bagay. Yung hindi ko kaya, ikaw na pumahala. Eh, sa likuran ko, paano ko ingatan yung mga bus na sa likod ko? Ako, Lord, bahala ka na dyan sa bus, sa likuran ko. Ikaw na bahala sa buhay ko. Eh, kung wala akong Diyos, siguro katulad ng iba, basag ang ulo, salat ang utak, putol ang paa, nakakakalumad-luman. God is good all the time. Bakit? Araw-araw iniingatan tayo. Praise the Lord. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Doon pa lang sulit na sulit. Tama? Yung pong pinatawad tayo ng kasalanan natin, sulit na sulit. Bakit? Kung hindi tayo pinatawad ng Diyos, lahat tayo punta ng impyerno. Hello? Kaya ngayon, mga maraming tao ngayon pupunta din ng impyerno pa rin. Bakit? Ayaw nilang tanggapin ang tagapagligtas at tagapagpatawad ng kasalanan, si Jesus Christ. Alok ito, libre, walang bayad, at napakaraming tao ngayon na humahayo sa iba't ibang dako ng mundo para ipakilala, ipatanggap ang pagpapatawaran ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Amen? Sabi nga kanina sa Sunday School, pinakamapalad tayo sa lahat ng tao. Bakit? Tayo po yung napili. Alam niyo kung bakit? Napili ka, nag-response kayo. Sabi ng Bible, lahat ng tao nais ng Diyos maligtas. Kaso yung iba ayaw, nag-response. Kapag nag-response ka sa panawagan ng Diyos, patatawarin ka sa lahat ng kasalanan. Binanggap mo si Christ. Doon pa lang masasabi mo, God is good. Bakit? Kahit anong gawin natin, hindi tayo mapuntang ng langit. Alam niyo po anong requirement mapuntang langit? 100% perfect. Sino sa atin dito perfect na 100%? Wala. Ibig sabihin, walang taong pwedeng pumasok sa langit kung hindi gumawa ang Diyos ng paraan sa pamamagitan ng kanyang anak. Kasi ang Diyos ay banal. Ang lahat tayo makasalanan. Paano tayo makapunta ng langit? Gumawa ang Diyos ng kaparaanan para ikaw at ako ay mapatawad at papasok na ngayon sa kaharian natin. Hello. Biro ba yun? Biro ba yun na makapunta ka ng kaharian ng langit? Biro yun. Baka ito lang ang pera, pupunta ka ng langit. Sipin mo. Ayun iba, mga bilyonaryo, pupunta sa pera yung makapunta ng langit. Kaya ang kanilang sinasambang Diyos ay pera. Sa langit po, hindi po yung pera doon. Walang pera-pera sa langit. Walang palakasan doon. Hindi ko mo kilala at mayaman dito sa mundo, ay sa langit ka na. Ako, hindi pera ang pinag-usapan doon. Hindi yung puso, bukas, na tumanggap kay Christ. Amen. Kaya maraming tao po na sa ngayon ay puro reklamo sa Diyos, puro pagsasalita ng negative about God. Una, hindi nila nakilala at hindi nila binasa ang kabutihan ng Diyos. Hindi nila alam kung anong ginagawa ng Diyos sa buhay nila sa araw-araw. Kaya tayo ho, na nakakaalam kung anong kabutihan ng Diyos, hanggat buhay tayo, tama yung Sunday School sa tayo. Hanggat may buhay tayo at may lakas. Huwag nating pagkaitan si Lord ng panahon. Amen? Kung pwede lang, sabi ko, pwede lang. Mga kulay single, siguro, tama na yung may barong-barong ako at aking buhay. Ipon tayo po kayo doon. Pero kung pamilyado ka, medyo mag-iisip na kasi may papakainin ka Kung ikaw lang mag-isa, katulad ni Pablo, si Pablo, alam niyo po si Pablo, Apostol Pablo, single yan, narakiling single.
Kaya kahit anong buhay meron siya, okay lang kasi sabi niya, aalis din ako sa mundo. Ano bang gagawin ko? Binuusapan ako sa Diyos. Hindi siya yumaman ng parang mga ibang lingkod ngayon ang nangyayman. Ito, hindi. Wala nga halos makain minsan. Pero ang buhay niya, binuhos sa kanya. Kasi alam niya kung gano'ng kahalaga doon sa kanya ng Diyos. Amen? Ganun po mabuti ang Diyos. Kaya lagi natin sinasabi, God is good all the time. Number 5, tiniis niya ang lahat ng sakit para tayo ay maligtas sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Hello? Ang isa siguro sa pinakamasakit nating maranasan ay ang mapanood yung anak mo pinagtutulungan. Sakit mo. Hindi ka lang makikibo. Yung anak mo pinagtutulungan, saktan, sipain, hampalusin, lahat ng pasakit gagawin, tapos nandyan nakatingin ka lang. Kaya mo ba yun? Hindi ko kaya. Patay kong patay. Sabi ko sa inyo, nagbabasa ako ng Bible bago pa ako sa Panginoon. Nagbabasa ako ng Bible. Ang pagiging anak ko sa Bible, wala. Dumating yung anak ko, nagigitara ito, si Jimar. Dumating, binatilyo siya, may dugo. Bakit? May sumuntok sa akin pa. Doon sa kanto, yung Bible, binaba ko, tinagpri ako na, ikaw na bahala sa akin, sabay kuha ng itak. Sipin niyo yun. Sabay kuha ng itak. Sabi ko, tatagpasin yung ulo niya. Sabi niyo, masakit yung tiwa. Yung pagbasa mo ng Bible, nawala, dahil sa galit, anak ko sinaktan eh. Hindi ko matanggap. Handa ko pumatay para sa anak ko. Ayun yan. Nakita niyo sa Facebook na mga estudyante pinagtutulungan, mga dalagita, kung ano pinagawa. Ang sakit, di ba tingnan? Ang Diyos higit doon, ang sakit na makita niya si Jesus pinagtutulungan. Pero tiniis niya para sa ating lahat. Sipin, gano'ng kabuti si Lord sa atin. Kaya ba natin yun para sa iba? Sige, hayaan mo na, bibigyan na lang ako ng anak ko. Hindi ang lahat gagawin. Tapos, para lang sa iba. Ganon yung ginawa ni Lord sa atin. Doon palang sulit na sulit. Masasabi na napakabuti ni Lord sa atin. At hindi ko yan kwento. Kundi yan po ay nangyari 2,000 years ago. Doon sa Israel, sa Jerusalem. Mayroong pinatay na tao doon na danganak Jesus. Binugbog, binulaan, sinabuhutan, pinakot, pinatay. Yun pala para yun sa'yo at sa akin. Ngayon, ang tao magtatanong, bakit ganito? Ba't ganyan? Kasi nga, hindi niya alam yung ginawa ng Diyos. Ito ang iniwan ng Diyos para ipadama sa atin, ipakilala sa atin, ipaalam sa atin kung gano'n siya kabuti. Hello? Kaya tatama lang yung bukang bibig. God is good all the time. All the time, God is good. Kasi minsan may mga paraan ng Diyos na sobra mong appreciate. Hindi mo kala yung paraan niya. Amen? Kahit nga yung sitwasyon mo, na parang isumpa mo yung sitwasyon mo, may ginagawa si Lord na bagay na maaaring hindi mo naintindihan. Para pa rin sige puputi mo sa atin. Kaya kung maintindihan natin yung mga paraan ng Diyos, masasabi mo talaga, napakabuti mo Lord. Amen. Lahat diniis niya para makapta natin sa pamagitan ng kanyang anak. Alam niyo, may mga bagay dito sa mundo na kapag ginusto mo siya, kailangan mo magpata ng maraming panahon, maraming pera, para makaptan mo yung isang bagay. Lahat iisip mo. Parang sa akin, bakit ako nandito sa Cavite? Ang unang dahilan ko, para magkaroon ako ng sariling bahay. Yan ay isang dahilan ko, ba't nandito ako sa Cavite? Ngayon, tinis ko lang hinuhulugan yung aking bahay. Parito ako sa Makati, ulan, bagyo, init, baha. Sinusuong ko yan para magkaroon na ako ng sariling bahay na pagdating na ako ay senior na, meron akong tirahan. Hindi na ako mangumpahan ng aking pamilya. Tiniis ko ang lahat para sa bahay na yan.
Dugo at pawis, pagtitiis, sakripisyo para magkaroon ng bahay. Isang bagay na pangsamantala, nilagakan ng kahirap-hirap na panahon, lahat ng pagtitiis para makaptan sa isang bagay na pangsamantala. Samantala, ang buhay na walang hanggan, wala kang kahirap-hirap ni Singkuan. Hello! Palakpakan na natin si Lord. Ang buhay na walang hanggan, pinaghirapan ni Jesus para sa atin. Grabing puhunan ni Lord para sa iyo, para sa atin. Ang puhunan niya hindi biro, dugo, pawis, paghihirap, lahat ginawa niya para magkaroon ka na hindi pagsamantalang buhay ng isang bagay, kundi magkaroon ka ng buhay na walang hanggan na kasama ang Diyos. Sipin niyo mabuti ni Lord. Kapag naintindihan natin yung sakripisyo ginawa ng Diyos para magkaroon ka ng buhay na wala ka ng pagbibigay ng God is good all the time. Ang bahay mo ngayon, ilang hulog na yan. Yung iba, kung ano nung ginawa paraan para magkaroon ng bahay. Iisip lahat. Magkaroon ng sariling bahay. Sakripisyo lahat gagawin. Samantalang pang-samantala. Yung pong langit, inihanda ng Diyos sa atin, wala kang hirap-hirap. At hindi ka rin pupunta ng langit dahil sa isang click lang, pinaghirapan ni Jesus. Hindi biro, yung ikaw ang lumikha, ikaw ang inapi, ikaw ang lumikha, ikaw ang sinaktan. Hindi biro. Dinuraan si Jesus sa mukha. Naranasan niyo bang duraan sa mukha? Sakit mo. Naalala mo si Sister, si Pastor Umal, Sister Marilo, si Mang Umal. Ano na siya, malabo na sa Panginoon. Siya yung nandura sa mukha ng kanyang away. Siya nandura sa sobrang galit niya. Eh kung ikaw ang duraan, ay sa bunot na lang. Di ba? Sige nga, subukan na, duraan mo mukha mo. Ay, sa bunot na lang. Dumino dula sa mukha mo. Laway na. Laking insulto yun Ay, alam ko lang kung gano'n pa kabait. Sabihin mo lang, thank you. Sabihin mo, sis, pasensya. Dulaan ka. Si Jesus dinulaan sa mukha. Suntukan na yun. Si Jesus po lahat dinulaan. Dinulaan siya. Lahat ng panlalait. Sinabihan siyang baliw. Sinabihan siya na may sanib. Sinabihan siya na may sanib siya ng bad spirit o ng demonyo. Ano pakiramdam ninyo pag sinabihan na, ikaw may sanib ka ng sablo? Nagsisimba ka araw-araw, every Sunday, nagsisimba ka, sabihan ka, may sanib ka, satanas ka. Tingin mo sa sarili mo, ako, makadus ako banal ako kasi lagi ako nag-charge. Sabihan mo lang ako na may sanib ako. Pa, hindi yun. Sobrang galit ka. Siguro, galit na galit ka. Kasi, alam mo sa sarili mo, matino ka, sabihin ka may sanib ka. May demonyo kang espiritu. Sakit mo. Si Jesus sinabihan ng gano'n. Sinaksak na katigiliran, tumagas ang dugo. Lahat ng paglalait, tiniis niya para libre natin makamtan ang buhay. Hello, kaya ba natin? Kaya God is good all the time. Amen po ba? Ngayon, anong may susukli natin sa napakabuting Diyos? Pagsilbihan siya. Sambahin siya. Ano man ang sitwasyon ng buhay. Kung maranasan mo ang naranasan ni Jesus, kapag sabi ni Jesus, pasanin niyo ang inyong sariling Diyos at sumunod sa akin. Ibig sabihin, bilang mga anak ng Diyos, handa ka rin magtiis para sa Kanya. Amen? Nagtiis siya, kung magtiis niya para sa Kanya. Ganyan kabuti si Lord sa atin. Kaya nga, minsan, pag nagsagot tayo ng God is good all the time, kung iba, paano naging good si God? Paano? Wala nga kami makain. See, gano'n yung mga tao. Hindi ang totoo nun, hindi pa nila kilala ng lubos ng Diyos.
Siya rin ang nagbigay sa atin ng kalakasan ng ating pangatawan. Tama yun. Diba? Yung pinag-pray si Sister Valerie sa kanyang pangihina, yung pinalakas. Nasa Bible, Deuteronomy 8:17. Sabi niya doon, huwag niyong akalain na ang lahat ng inyong kasaganaan ngayon ay galing sa inyong sariling lakas. Kundi ako ang nagbibigay ng lakas sa inyo para kumita kayo. Pero, siya nagbibigay ng ating kalakasan ng ating Panginoon. Kaya nga tayo nagdarasal, Lord, bigyan mo ko ng kalakasan para magampanan ko yung tungkulin ko. Kaya kung hindi ka niya bigyan ng kalakasan, ay nakaupo ka lang, parang ang sako, walang pakinabang, wala kang lakas eh. Ang Diyos nagbibigay ng lakas sa atin, lakas ng loob, na mapagtagumpayan pa natin ang lahat ng sitwasyon. God is good all the time. Amen? Kaya, walang dahilan, tama yung kanina, walang dahilan para katamaran mo paglingkuran ng Diyos. Walang dahilan para pagkaitan mo siya ng oras. Walang dahilan para paggamutan mo ang Panginoon. Bakit? Lahat binigay niya. Lahat ng mayroon ka ngayon, sapin sa paa mo, sa kanya galing yan. Amen? Lalakad ka na hindi masakit yung talampakan mo. Nagpagawa siya ng sapato ng sinilas para may suot ka. Para may bibili. Kung hindi siya nagpagawa, lalakad tayo dyan, ang sakit mo mag-drama. Kung matinig ka pa, sakit, matitanaw ka pa. Sabi niya, magpagawa ko ng sinilas. Magpagawa ko ng sapatos para isusuot ng mga anak ko. Hello. Ay kung walang upuan, di maghapon tayo nakatayo. Nakakangawin, tagalaman ng pastor. Magpagawa ko ng upuan para kahit magpipreach si pastor ng oras, nakaupo na tayo. Ang init naman. Sige, magpagawa ko ng electric fan. Hello, lahat na lang. Bayan. Dati, nasa malayong lugar yung mahal mo sa buhay, magsulat ka. Bago makarating nila ngayon. Isang buwan ko na sa abroad ka. Ngayon, nahirapan yung mga anak ko ah. Pagpagawa ko ng cellphone pa sa akin doon, magkita sila. Ano? Ang laki pakinabang yung mga cellphone na yan. Eh pag nasa abroad, nakita niyo ang asawa. Dati wala puro sulat na. Lahat na ikabubuti natin, dati sa probinsya, bago kami makapagsaing, magpayo ka muna ng bigas, palay. Katakot-takot na tao bago makakain. Bayo ka ng bayo. Tapos, ang tagal bago makakain. Tapos yung tubig ang layo, iigib ka pa ang layo. Sabi ni Lord, hirapan yung anak ko. Magpakabit ako ng mga gripo sa bahay nila. Gripo na tayo na. Yung anak ko, nagbabayo. Magpagawa ko ng makina para magdulog lahat. Wala nang bayo. Aba ngayon, sasandukin ko na lang sa sako, saking. Yung mag-iigib ka, pipindot ka na lang. Naku, yung anak ko, sabi ng Diyos, naggato, nahilo-hilo kayo. Kumuha ng kahoy para magsain. Sabi nyo, magpagawa ko ng kanan. Isang pindot na lang. Tingnan nyo ngayong buhay natin, ang sarap na. Pakuya-kuya-kuy ka na lang, saing. Naku, magpagawa pa ng rice cooker. Para masarap buhay ko, rice cooker. Isang salang mo lang, tingin mo lang, kung saan namamatay, kaya masusunod. Diba dapat pagka-kahoy natin, bantayan mo kasi masusunod yun. Grabe yung hirap natin ngayon. Napakaganda na buhay natin. Sino nang kaloob niya? Ang Panginoon. Hello. Pupunta ng ibang lugar, katakot-takot na nakarin. Sa probinsya, malakad, sasakay ng kalabaw. Nahirapan yung mga anak ko, magpagawa ko ng sasakyan. Adios. Naku, bako ka sana, magpagawa ko ng plane para hindi sila nahirapan. Ngayon sa amin, naku, ang ganda ng kasada. Dati, nilalakad namin yung ng 2 oras bago makarating yung kaya. Ngayon, may mga putol, may malhabay. 20 minutes na walang hirap. God is good all the time. Hello.
Hindi pa natin ma-appreciate yun. Naku, yung anak ko, bakit giniginaw sila, magpagawa ko ng jacket. Di ba? Lahat ng meron tayo ngayon, galing kay Lord. Lahat nilikta niya sa tao para gawin sa kapakinabangan natin. Sino? Even yung mga bagay na eternal, ginawa niya lahat para sa atin. Kaya ikaw at ako, anumang oras na tayo ay lilisan sa mundong ito, hindi po yung katapusan ng buhay, kundi ang pasimula sa tunay na buhay. Kaya akala natin, pag namatay, pinakamalaking trahedya sa pamilya ito. Hindi siya trahedya, kundi isang pagpapala. Hindi masaya kasi mawawala ang pamilya mo. Pero kung ang pamilya mo wala sa Panginoon, yun na. Huwag yung pabayaan ng pamilya natin, papunta ng impyerno. Gawin natin ang lahat para sabihin sa kanila, God is good. Amen? Lahat ginawa ni Lord para sa kabutihan natin. Lahat. Ako yung mga anak ko, walang aral. Mag-ano ako ng mga teacher para maturuan sila. Walang mga aral sa kanila about me. Mag-ano ko ng mga pastor para pangaralan sila. Pero, lahat. Tapos hindi nila ma-appreciate si Lord. Ano mayroon ang tao? Bakit nila ma-appreciate ang kabutihan ni Lord? Naku, madilim. Magpagawa ko ng kilit-kilit sila para lumiwanag ang bahay nila. Di ba sa probinsya natin, kasira lang? Pagising natin, puro uling yung ilong. Lalo sa malaking butas sa ilong mo. Naku, sa'yo lahat ng usok. Naku, sabi ng Diyos, madilim. Magpagawa ko ng sila. Liwanag. Naku, yung mga anak ko nalulungkot. Magpagawa ko ng television para may liwanag. Napakalaman natin si Lord. Ang problema, sinamba na, pinagtitura na ng tao ang mga bagay na nilikha. Doon na sila nahumaling. Instead, ma-appreciate yung kabutihan ni Lord, maglingkod, sumamba, magpakita ni si Lord ng panahon, ay sa binigyan ni Lord, doon na sila nagpapakapukos. Instead, napasalamatan si Lord, paglingkuran, ma-appreciate, hindi. Nakalang ko. Kung minsan, binabawi ko rin sa kanila ng Diyos. Kasi, nag-enjoy na sila doon sa binigyan ng Diyos. Instead, magpasalamat sa Diyos, lalo maglingkod sa Diyos, ma-appreciate si Lord, lumayo pa sa Diyos. Kaya, nakakalimutan. Nawa tayo, lagi nating isipin, ipinaghanda na rin tayo ng kaharian sa kanyang piling. John 14:1 and 3, in my Father's house are many mansions. Mansion po, sabi ni Jesus. Babalik ako, ipaghanda ko tayo ng matitirhan, sabi ni Jesus. Doon sa aking kaharian. Sabi doon, wala nang kamatayan, wala nang sakit, wala nang pagdala ng hati, wala nang pag-iyak. Lahat happy. Sabi nga ni Juan Ponce Enrile, gusto ko happy ka. How much more si Lord? Amen. Dito, malungkot ka, minsan, iyak ka, pero doon, wala nang kalungkutan. Sabi ng pahayag, puro pagdiriwang kasiyahan sa piling ng Diyos. Wala kang problema sa bayaran ng kuryente, lahat provide ng Panginoon. Hello, hindi ka na mabibilan, hindi ka na mangungutang. Hindi ka na problema sa mga bayarin, doon lahat libre. At yun ipinaghanda ng Diyos sa atin. Kaya God is good all the time. Balakpak naman kayo, Lord! Woo! Thank you, Lord! Napakabuti ko sa atin. Tinutulungan niya tayo sa panahon ng ating mga suliranin. Hello! Pag may problema tayo, nandiyan si Lord. Parang ang problema, napakalaki. By isang araw, nilingnan mo na lang, nalapasan mo na. Bakit? Sabi ng Bible, tinutulungan tayo ng Diyos sa panahon ng ating mga suliranin. Kita nyo? Naso, na parang walang nangyari. Nang masabi mo, imposible malapasan ko yun. Yung iba, nabaliw. Yung iba, nagbigte. Bakit? Hindi sila, nagkulang silang tiwala sa Diyos. Kaya kapag ikaw ay may Diyos, panalo ka. Hello! Panalo ka.
sa lahat ng laban ang aspito ng buhay pag may Diyos ka panalo ka. Kaya sabihin mo, minsan parang lugi ka, totoo niya panalo ka. Bakit? May Diyos ka. Hello. E sino pwede tumalo sa Diyos sa buhay mo? Sabi nga, if God is with us, who can be against us? Kung ang Diyos ay nasa atin, sino mapanig sa atin? Sino pwede lumaban sa atin? Kung ang Diyos na sa iyo. Eh kahit yung mga milyonaryo, walang laban sa iyo, kung ang Diyos na sa iyo. Amen? Kaya po, sobrang nasasabi, God is good. Napakabuti na. 9, ipinagtatanggol niya tayo laban kay Satanas. In 1 John 5:18. Hello. Si Satanas po ay marami ng taong pinatay sa lupang ito. Dumanak ng dugo ng krimen dahil kay Satanas. Pero tayo, protektado tayo ng Panginoon. Sabi ng 1 John 5:18, iniingatan tayo ng Panginoong Jesus upang hindi tayo maaaring anhin ng Diablo. Ano? Hello. Napakabuti ni Lord. Iniingatan na tayo. Pinagtatanggol tayo laban kay Satanas. Maraming tao takot kay Satanas. Imbes sa Diyos matakot. Takot sila kay Satanas, hindi naman sila takot sa Diyos. Sila Diyos daw ang pag-ibig. Tama naman. Pero hindi nila iniisip na Diyos din na mamalo. Amen? Si Satanas, kapiraso lang magawa yan. Pero ang Diyos, pag kinagalit, nakahimpirno ka. Kaya inayawan mo si Lord, impyerno ka. Eh, si Satanas, wala naman kayang nalikas sa impyerno kung ayaw mo. Pero ang Diyos, naku, kahit ayaw mo impyerno, ihagis ka niya doon. Kung ayaw mo siya tanggapin, okay. Yan ang pasya mo. So, butuhin. Kaya huwag kayong matakot kay Satanas. Labanan natin siya at ang Diyos na sa atin. Ingatan niyo tayo pala. Number 10, last, pinagkalooban niya tayo ng buhay na walang hanggan. Tama po yan. Yan po, ang buhay na walang hanggan ay pinaka-nakila sa lahat. Iniibig niya tayo, doon sa conversion, iniibig niya tayo ng higit sa lahat. Hello? Dili sa dami niyang nilikha sa mundo ito, mga hayop, pulisa, isda, lahat ng bagay meron dito. Walang ibang pinakamamahal, ikaw at ako. So lahat ng nilikha niya, ikaw ang minahal niya at nilikha niya ayon sa kanyang ways. We are special in the sight of God. Amen? Kaya, wow, God is good all the time. Palakpakan natin si Lord. Pagkabuti ni Lord sa atin. Sulit na sulit kabutihan ni Lord sa atin. Lahat tayo ay tumayo. Si brother, yung ating gitarista, tawagan natin. Yung ating paborito, kay buti-buti mo, Panginoon. Di. Yes, Lord. Hallelujah. Buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay mawawalang hanggan. minsan pa kay buti-buti mo. Kay Buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay mawawalang hanggan. pinupuri. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ikaw
ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Minsan pa pinupuri. Pinupuri. Sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Yes, Lord, napakabuti mo sa amin. Sobrang buti mo, Panginoon. Wala po kaming reklamo kahit kunti mo kahit sa bagay ginawa mo sa amin. Mga kapatid, pasalamatan po natin si Lord. Nasapin natin siya. Napakabuti mo, Lord, sa amin, Lord. Kahit anong gawin namin pag-iisip, wala po kaming masabi sa ginagawa mo sa amin. Kahit yung mga problema dumarating sa amin, napakabuti mo, Lord. Dahil meron kang ginagawang solusyon. At ito'y nagpapatibay sa amin. Napakabuti mo, Lord. Lagay mo sa aming puso, Lord. Ano mang sitwasyon namin, mapatuloy ka na magpupuri, maglingkod sa iyo, Panginoon. Maglaan ng panahon sa iyo. Dahil ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng aming pangangailangan. Ikaw ang lahat sa amin. Without you, we have nothing, Panginoon. Kaya, Panginoon, salamat po marami sa iyong mga salita nagpakita at nagbigay ng liwanag sa amin kung gaano kakabuti sa amin. Nawaya ikaw po ay amin pong may bahagi sa iba upang ma-appreciate nila, Lord, ang iyong kabutihan. Salamat, Lord, in Jesus' name. Amen. Basta ka na sa Lord. Glory to the living God. Amen. God is good. All the time. God is good. May nagkata namin sa amin ni Pastor Terry. Kabuti talaga ni Lord sa bukid natin. Tama nga talaga sinabi ni Pastor na pag lagi tayo lumapit sa kanya, siya din. Tulungan din tayo sa mga natin din kami. Napakahirap ng buhay. Yung sinabi ni Pastor na yung sa bigas, wala tumapit na. Naranasan namin yun. Siguro mga work year kami. Ganyan. 2018. Hindi na sabihin ko na. Kaya salamat sa Panginoon. Pero ngayon, yung mga bagong generation, dahil sa gadgets, ayaw nila na ibalik yung kwento dati. Sa una. Ayaw nila marinig yun eh. Ayaw mga naranasan. Kasi yung mga kapatid pa ako na sure din yun, no? Dati kami, nagiging pa kami ng buti doon. Tapos, nagkuha pa kami ng kahoy, paglato, guys, naka-student na kayo, pero sa babae ni Lord, saan lang kayo? Hindi ko lang kayo pumasok sa bahay. Iba na talaga niya. Sakit ang pagbabago sa kanila. Dapat tayo lagi lingkod sa Panginoon. Mga bata tayo. Ito, dapat din si Pastor na Siga. So,
Praise the Lord. So, talagang mabuti ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya naman po, buong buhay mo, utang mo sa Panginoon. Kaya kahit na ano yung mga nag-generate mo sa buong buhay mo sa Kanya yan. Utang mo sa Kanya yan. Okay, bago po tayo po, akin po ibabahagi ang Malakay chapter 3 verse 10. Alam na po natin yung Malakay chapter 3 verse 10 naman. So lahat ng ika-10 ay dadalhin mo po sa church upang mayroong magamit sa church. Sabi po niya, actually po ang tithes is hindi po yan magbibigay. Tandaan niyo po yan. The 100% is owned by God. 100% of yours. The tenth is just returning the tenth. Ibalik mo lang ang 10. Still you have that 90% of your own. Ngayon doon sa 90, doon pa lang magmumula yung generosity mo kung bibigay ka, magkakalog ka. That is only the beginning of generosity. Once you give from the 90%. Bakit sabi na, bakit hindi tinuro ng Panginoon yung tithes doon sa New Testament? Sapagkat sinabi na ng Panginoon, hindi ko babaliin na ang mga nakaraan na tinuro. Because dito sa New Testament, New Covenant is giving us doon sa mga sarili na natin. Kaligtasan na natin yun sa sarili natin. Kaya dati, hindi niya nababaguhin. Kung doon sa bago, ipagdidiinan niya lamang para tayo maligtas. Yung kanyang aral. So yung giving, doon pa lang mag-uumpisa na tayo ay nagkakalugod. Doon from 90%. Yung 10, hindi niya nakailangan mention because that's already his own. Kanya na yun. Doon sa 90, tinuruan niya tayo maging generosity sapagkat yun yung atin. Huwag tayo maging madamo. Kaya yung 10, pinag-aaralan ko ng mabuti talaga yan. Kaya bakit doon ako ni-bless ni Lord Kahit na 10 piso, 20 pesos nung kinikita ko sa magbenta ng bote, nagkakalakal ako, inuhulog ko sa alkansya. Kahit wala kaming bigas, hindi ko po gagalawin. Kahit wala kaming kakainin. Then, after 2 years ako nung naghirap. 2 years kasi hindi ako mapagtrabaho. Tinis ko po. After that, nung pumasok ako ulit sa trabaho, sa pag-real estate, God really blessed me more than enough. Doon ko na-realize, Lord, totoo na. At lahat ng pagkakautang ko na bayaran ko na. So, kasi meron akong napapanood, sabi niya, I want God in my finances. I want God in my health. I want God for everything in my life. Paano mo gawin? How do you acknowledge God everything in your life? Bakit yung iba ayaw natin? Ang laki kasi ng income. They cannot release the 10. Ako noong pag magbibigay ako ng 10 ko, pinatabi ko na yung 1,000 for giving. The 10 is naka-check. Baka pagbigay ka ng 30,000, 40,000 na 10. Mahirap gawin pagka wala talagang pag-surrender sa Diyos. May sinabi ko, pinahirapan ko yun. Okay yan. Cheerful giver na lang ako. I'm not a cheerful for the big, I'm cheerful for the small. Tinuturo natin cheerful giver, we are cheerful in the small. Pero pag big na, malungkot na tayo. Right? Cheerful po. Ito lang naman po yun eh. Pero pag malaki na, salat mo, tayo. That's why some teach tithes. Because sila mismo cannot give, release that. Paano talaga i-bless mo din yung tahanan? Sabi niyo doon sa 10, protektahan ka niya kahit sa sakit karamdaman. Kaya minsan, tahanan mo, may sakit karamdaman. Because you're not obeying God.
Tapos, minsan problema mo finances, yung mga pinagpaguran mo, nahulog din saan? Napupunta saan? Yung naisubi mo, hindi ka makapagsabi. Kasi napupunta rin saan? But, pag sumunod ka sa Panginoon, pati kalusugan, pati yung mga pag-iingat, ito yung tinuro ni Pastor Jerry, ingatan ka ng Panginoon, tinuro ni Pastor Jerry, yung lahat, nandun din po. Pag-iingat ng Diyos, totoo po yan. Kalusugan, totoo po yan. Once you give, return the tithes and give generosity in your own. Kung nandun na talaga sila sa Diyos. Kaya, hindi pa pa siya, ano po, si Sister Marino, ano ginagawa niya. That's why. The whole family is blessed. Ramdam mga kabarosa, alam ko ang yung ginagawa nila. Meron sila pa. Kahit pinapagigyan. And he's giving like a giver. Very good is the God. Sabi, hindi na nakawanan sa pinito. Verse 8 na nakawan nyo. Alam niyo mga pinupukuyatan ko talaga pinag-aaralan ng mabuti. Puro siyang tulog ko naman. Ang ginagawa ko ito sa kaya God, sabi nung nagsasalita, I want God everything in my life. Mga finances, everything. Kaya minsan pagka mayroon kang problema, agad sumasagot ang Diyos. Amen? So yun, manalangin tayo. Panginoon, salamat Panginoon sa mga oras na ito. Tuloy po Panginoon, ikaw siyang patuloy nagpapala sa amin. Patuloy Panginoon, na ikaw Panginoon nagkakaloob. Ikaw ang tumutugon sa aming mga problema at suliranin. Ikaw tumutugon sa aming pangangailangan. Lord, kumisan din namin alam kung saan nanggagaling. Hindi sa norte, hindi sa south, hindi sa west, and east. Pagkos Panginoon, nanggagaling sa iyo lahat Panginoon. Walang ibang pinagmumulan Panginoon. Because you are so good unto us, Lord. Kalakip na lahat, Panginoon, ang kaligtasan, lahat na riyan na, Panginoon, kalakip, Panginoon, na mamumuhay kami, ayon sa iyong kalooban, kami makakarating pa sa mga huling panahon na ayon tugon namin sa iyong pagtawag mo sa amin, Panginoon, na makapag-serve pa kami, Panginoon, may kalakasan, Panginoon, and Lord, full of finances, O Lord, financial breakthrough in our lives, Lord. Kaya Panginoon, sa mga oras na ito, buksan mo, Panginoon, ang dunwangan, Panginoon, ng kalangitan. Buksan mo ang pinto ng kalangitan. Ibubuhos mo ang pagpapala sa bawat lingkod ng iyong mga anak. Panginoon, salamat sa iyong salita. Sapagkat tunay yung devour, Panginoon, ay nire-rebuke mo pag kami sumunod sa iyo. Lord, in this latest time, yung devour, hindi mo tinuro. Of course, in that times, sinabi mo may devour, yung ay pipigilan mo, Panginoon. Kaya Lord, salamat sa iyong salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa wisdom na binibigay mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, hindi kami mag-hesitate na tumugon sa iyo, Panginoon. Salamat po mas sapagkat tunay na pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga bulsa, ang aming mga finances, ang aming kalusugan, aming pangangailangan, araw-araw, Panginoon. Lord, salamat sa iyo, Diyos. Ibubuhos mo, Panginoon, ang pagpapala. Ibubuhos mo ang gagalingan sa bawat tahanan, Panginoon. Ibubuhos mo ang pag-iingat sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Tutugon kami, Panginoon. Hallelujah. Lord, today, Lord, Father God, is our breakthrough in our lives. We give you glory, we give you honor, and we give you praise. In Jesus' mighty name, Amen and Amen. Ayan, tumayo po tayo lahat para sa ating closing prayer. Yes, Lord, Father God in heaven, pinupuri na nakita ka namin, Panginoon. Narito kami, Panginoon, upang kayo purihan sa bed, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon ito, Panginoon, na kami nagkasama-sama sa inyong sambahayan, Panginoon.
upang makarinig, Panginoon, ng inyong banal na salita at mapuspos po ng banal na Espiritu. Salamat po sa mga taong ginamit ninyo, Panginoon, sa mga umpisa hanggang sa matapos ang aming mga gawain, Panginoon. Salamat po sa pagbibigay ng kaalaman, Panginoon, ng talento, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, at sa biyaya ng Panginoon ng bawat isa narito, Panginoon. Salamat po sa inyong paggabay na kami ay makalapit dito. Salamat po sa aming mga narinig, Panginoon, na ang lahat ng meron kami, Panginoon, ay nagagaling sa inyo, Panginoon. Ang aming buhay, Panginoon, at ang lahat ng aming mga pag-aari sa mundong sa mundong ito, Panginoon, ay galing sa inyo. Kaya nararapat lang, Panginoon, na ang buong buhay namin, Panginoon, ay iaari sa inyo, Panginoon. Nawa po ito ay aming matayin sa aming puso, Panginoon, upang masubuhay, Panginoon, ang aming mga tungkulin, Panginoon, para sa inyo. Muli po, salamat sa lahat ng biyayang pinagkakaloob niyo sa amin, sa buhay at kalakasan, higit lalo sa kaligtasan sa bawat araw. Ngayong matapos po ang aming gawain, Panginoon, humingi po kami ng gabay, Panginoon, at sa paglabas ng panampahang ito, ay daladala po namin ang lahat ng aming natutunan sa araw nito. Sa inyo po ang lahat ng papurit po sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede ka lang. Salamat doon sa bayan ni Pastor about tithes. Nirespeto natin anumang pangunawa natin sa Bible. Pero tayo kung siniwalagi ko ulit-ulitin, hindi tayo humingi ng ito po. Amen? Kung magpasya po kayo magbigay, walang masama. Amen? Kasi may kanya-kanya tayong pagkakunawa. Sa akin, clear, hindi hinihingi ng Christian Pilipina. Binigyan tayo ng kalayaan. Magpasya ka kahit 20%. Binigyan tayo ng kalayaan. Hindi mo pagtadamot yun. Meron din nag-preach na hindi sila salika po, pero binigyan sila ng ito. Higit pa kasi pasya nila yun. Mas masaya magpasya ka kaysa pinilig ka. Tama. Kaya ang CCMC, ang ating stand ay tayo humingi ng ito. Kung gusto mo, praise the Lord. Ibabalik din naman ni Lord yan higit pa. Okay. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory. He's worthy of honor. He's worthy of power and all of praise. His name is exalted far above the earth. His name is high above the heavens. His name is exalted far above the earth. With glory and honor and praises of His name. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory. He's worthy of honor. He's worthy of power and all of praise. Taas po natin mga kamay kay Lord. Dakilang Ama, muli Panginoon, humingi kami sa Diyos ng basbas mo. Dahil ikaw ang pinagmulan ng lahat ng bagay dahil kabubuti namin. Basbasan mo dakilang Ama ang aming mga kalusugan physically upang magampanan po namin ang aming mga tungkulin, magawa namin ang dapat namin gawin. Dakilang Ama, gawin po Diyos sa espiritual namin pagkatao higit sa lahat. Dahil dito po kami gumagawa ang nakakalugod sa iyo.
inyong palaguin yung aming spiritual na pagkatao at patatagin upang maparangalan ka sa aming mundo. Paspasan mo rin, Panginoon, yung aming po mga material needs, mga business, inyong paspasan upang maging malago ito, Panginoon. Ganun po, Diyos, ang mga nagtatrabaho, paspasan mo na kailang Diyos, mag-increase ang mga sahod, ang mga allowance. Paspasan mo na kailangan makalas ng aspito ng aming buhay upang may magpagkapala po kami sa iyo. Sa ngala ng Ama ng Anak at ng pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo. Amen at amen. God bless everyone. Kumain po tayo. Congratulations for doing Dinig sana ngayon kaso wala sila eh. Cancel muna natin. Baka pagod pa sila. Si Cassie, oh. Sure ka? May harap hindi ka kabuyat? Ay, nag-GG ka pala naman. Oh, Gcash mo na. Kasi may GB ba yan? Tinong sa Gcash. Ay, hindi ka na Sorry po. Kasi sabi ko,